Dahil ngayon ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. 3 sunod-sunod na taon nang kinikilala ang Clark bilang top tourist destination sa Central Luzon. Sa katatapos na Tourism Recognition for Enterprises and Stakeholders o TRES Awards ng Department of Tourism Region 3, muling iginawad ang parangal sa Clark. Nasa 1,510,954 overnight guests ang naitala sa Clark. Ito ang pinakamataas sa buong rehiyon. Sa loob ng 3 taon, Clark din ang nangunguna sa turismo sa Central Luzon. Bukod sa Top Tourist Destination Award, kinilala rin ang Clark Museum para sa public exhibition program nito habang 52% ng awards ay ibinigay naman sa mga hospitality at tourism-related establishments sa loob ng Freeport. Ang Clark Development Corporation, 3 taon nang nangunguna, patuloy na nagdadala ng pag-unlad at sigla, turismo at ekonomiya sa Central Luzon at sa buong bansay tuloy ang ambag at aksyon. Narito ang report ni Director Nicolette Henson. Muling kinilala bilang top tourist destination sa Central Luzon ang Clark sa ika-3 taon na sunod-sunod. Batay yan sa pagkilala ng Department of Tourism Region 3. Sa ginanap na Tourism Recognition for Enterprises and Stakeholders o TRES Awards, Clark ang nanguna na may pinakamaraming overnight guests at pinakamaraming parangal. Sa likod ng mga pagkilalang ito, naroon ang malakas na suporta ng hospitality sector kung saan nangunguna ang mga hotel at tourism establishments sa pagbibigay ng dekalidad na tourism experience. Kabilang sa mga kinilala ang Clark Marriott, Swiss Hotel, Royce Hotel, Quest Plus Conference Center Clark at Hilton Clark Sun Valley Resort na patuloy na nagbibigay ambag sa tagumpay ng Clark bilang tourism hub. At Clark Marriott Hotel, consistency is not just something we preach. It's something that we practice every single day. And hospitality benchmarks like service excellence, consistency, integrity, and most importantly, empathy. These contribute not just to the Clark Marriott Hotel community, but to the entire Clark Development Corporation. Napaka-importante ng role ng aming team dahil bawat miyembro ay nagsisilbing storyteller ng potential ng Clark. By providing a brand of genuine warmth, yung hospitality na ramdam mong atin talaga, ginagawang world-class ng aming mga staff ang bawat experience ng bawat guest. Pinagmamalaki ng Hilton Clark Sun Valley Resort ang pagiging TRES Awardee 2025 na kumikilala sa malinaw na direksyon ng Hilton bilang pangdaigdigang hospitality company. Ang karangalang ito ay kaakibat ng bisyon ng aming founder na si Conrad Hilton to fill the earth with warmth of hospitality. Ang recognition na ito ay isang matibay na validation na naka-align kami sa highest standards of service, quality, at overall experience sa tourism industry. At the same time, nagsisilbi rin itong motivation para sa aming buong team to continuously improve, mag-innovate, at mag-deliver ng exceptional service sa bawat guest na aming tinatanggap. Yung goal namin sa SMX is to go beyond just being a space. We strive to be a catalyst for connections. We wouldn't be standing here without the support of Clark Development Corporation. So they market Clark as a premier MICE destination, transforming the Freeport Zone into a world-class aerotropolis. Bukod sa hospitality sector, ang ambag ng Clark sa pagsusulong ng sining, kultura at pamana, kinilala rin. Sa pamamagitan ng Clark Museum Public Exhibition Program, binibigyang oportunidad ang mga local artists na maipakita ang kanilang mga likha na nagiging bahagi na rin ng overall tourism experience sa Clark. Whimsical paintings ni Isabel de la Cruz, retrospective works ni Dennis Sun, mga detalyado at historical na miniature dioramas, samut-saring makukulay at kahanga-hangang obra ng mga local artists, iba't ibang anyo ng sining,
tampok sa mga naging eksibisyon sa Clark Museum. Isa sa mga featured artist ay si Doji Aguinaldo, isang self-taught artist na ngayon ay kilala sa kanyang husay sa parehong manual at digital art forms. Kabilang sa kanyang mga likha ang dioramas at miniatures, pati na rin ang kanyang modernong interpretasyon ng tipos del país at ang sarili niyang estilo ng letras y figuras. Itong Clark Museum na to at ang CDC, nung binigyan nila kami ng parang lugar kung saan namin pwedeng ilabas ang mga artworks namin, marami kaming nagawa, naging inspiration kami sa mga ibang mga artist na sumunod sa amin na mag-display din dito. Kaya maraming naitulong ang CDC talaga. Sa ganitong paraan, patuloy na nagbibigay kulay ang Clark Museum sa turismo ng Central Luzon. Hindi lamang bilang destinasyon, kundi bilang sentro ng arts, culture, and heritage. Kasabay ng mga pagkilalang ito, lalo pang pinagtitibay ng Clark ang papel nito sa pagdadala ng Pilipinas sa global stage bilang isang tourism hub sa Asia. Ayon kay CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera, patunay ito ng sama-samang pagtutulungan ng negosyo, komunidad at tourism stakeholders na nagkakaisa para sa Clark. We continue to be the top tourist destination. We may have some competition, but this is the healthy competition and everybody is doing their share. Mahigit kalahati ng mga parangal ngayong taon ay napunta sa Clark mula sa mga hotel, restaurant, hanggang sa iba pang tourism attraction sa loob ng Freeport. Dahil dito, ang Clark hindi lang destinasyon, isa na rin itong leading MICE hub sa Asia. Matapos masungkit ang titulo bilang Asia's leading meetings and conference destination noong 2025, target nitong muling makuha ang parehong parangal sa World Travel Awards ngayong 2026. Narito ang mga hakbang upang masuportahan ang Clark sa pamamagitan ng pagboto. Tatlong taon na sunod-sunod, Clark ang nangunguna sa turismo, sa kultura, sa komunidad. Ito ang Clark, puso ng Central Luzon, gateway to the best of the Philippines. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas Ngayon.